Don Pricks sa Dark Continent Part 48. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang bagong kabanata sa paglalakbay ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang ulit na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At dito ngayon mag-uumpisa nung biglang atakihin si Don Pricks ng Plant Bryon. Kaya ang ating mga bida napatingin sa nilalang na yan. Hanggang sinabi ng banta na kamatayan nga daw ang pagpunta sa kanyang teritoryo. At diyan nga sagot ni Don Pricks na ikaw pala ang banta na nagbabantay sa mga halamang ito. Mga espesyal na yaman na maaaring magbigay ng magandang benepisyo sa kakain na to. Mga ancient ruins o isang antigong lugar. Napakaganda ng iyong teritoryo. Pero sagot nga lang ng Bryon, pero hindi maganda ang sasapitin nyo sa pagpunta nyo sa lugar na ito. Kaya dyan, pinasok muna ni Don Pricks si Rin at Kido sa kanyang Black Portal para maiwasan nila ang kapangamakan. Hanggang sumugod na nga ang berdugong banta papalapit sa ating bida para umatake. Pero iniwasan nga lang ito ni Don Pricks. Pero ang Bryon ipatuloy lang sa pag-atake at pagbanat sa ating bida. Pero kahit isa, walang tumatama sa manlalakbay. At habang umiilag si Don, pinagmamasdan niya ang postura ng banta. At sabi niya na medyo okay ba ang kanyang itsura. Bilog na ulo na walang wangis ng muka. At ang kanyang katawan pwede nga rin tulad sa isang tao. At dagdag niya pa, pero sa kabila nun, mukhang mapanganib ang nilalang na ito. Hanggang nandyan na naman ang berdugong banta para muling umatake. Pero sa pagkakataong ito, binuwian na siya ni Don Pricks. At pinansalubong nito ang kanyang kamao patama sa Bryon. At sa pulong banta sa kanyang muka at tumilapon. Pero ang berdugong banta bangon agad dyan na parang hindi nasaktan sa atake ng ating bida. At muli siyang sumugod para bumanat sa manlalakbay. At si Don Pricks naman nakatingin lang sa kanya. At nung papalapit na ang banta, inunahan niya ito at muling pinatalsik
Kaya tilapo na naman ang berdugong banta. Pero ang Brion, muli lang bumangon dyan at muling sumugod para umatake. Kaya si Don, isinalubong siya at muling binayo ng sobrang lakas. Kaya talsik na naman ang plant Brion. Pero sa muling pagkakataon, bumangon na naman ang banta na parang walang iniinda sa kanyang katawan. Kaya ang ating bidang hunter napangiti na dyan at sabi niya na matigas ang kanyang katawan. Gusto ko sana siyang pabagsakin sa isang tira, pero muli siyang bumabangon. Mukhang mag-i-enjoy ako sa nilalang na ito. At ang Brion naman ay nakita na nakangiti si Don Prix. Kaya sabi niya, na nakangiti ka ba dahil iniisip mong panalo ka na? Pero sagot nga lang ng ating bida na nagkakamali ka. Na nakangiti ako dahil masaya ako. Dahil nararamdaman ko talagang magsasaya ako sa labang ito. Nagsasaya ka kahit na nakataya ang iyong buhay. At sabi naman ni Dan na ito ang buhay ko. Sa aking paglalakbay, may balakid talagang kamatayan. At kung pupunta ka sa mas delikadong lugar, dapat tanggap mo na ang kamatayan. At dagdag pa ng ating bida na nagsasaya ako habang lumalaban sa malalakas na nilalang, na hindi ko mapigilan ang aking sarili na lumaban sa kanila. At sagot naman ng berdugong banta na para ka palang isang baliw na tinatahak mo mismo ang iyong kamatayan. Na sa laban natin ito, mayroong isang mamamatay at mayroong isang mabubuhay. At tinitiyak ko sa'yo na buhay mo ang mamamaalam dahil iakatid kita sa kamatayan. At si Don Prix naman ngumiti lang at sabi niya na sa dulo daw yan malalaman pagkatapos ng kanilang laban. Hanggang ang Brion sumugod na dyan ng sobrang bilis at binayo ang ating bida ng sobrang lakas. Naiwasan naman ito ni Don, pero wasak ang tinamaan ng banta. At habang nasa ere si Don Prix, nandyan na rin pala ang Brion para muling umatake. Pero sa pag-atake niya, wala na agad dyan ang ating bida dahil nag-switch ito sa kabilang bahagi para i-block ang banta. Pero sa pag-counter nga ni Don, inabangan ito ng Brion at sinuntok si Don Prix ng sobrang lakas. At sa lakas nga, muling nakaladkad ang ating bida. At habang kumakaladkad pa nga lang siya, ang berdugong banta nandyan na naman para umatake. At nung nakita ito ng ating bida na ang Brion, ipapasugod na naman sa kanya. Ang ginawa niya, sinalubong niya na ito at sinabayan. Kaya salpukan silang dalawa dyan ng sobrang lakas at nayanig ang kanilang paligid at kinaroroonan.
at nagkatingin na ng dalawa ng close up to close up. Hanggang sa isang saglit, muli silang umatake sa isa't isa. Kamao sa kamao, katawan sa katawan. Kaya kapwa sila tinatamaan ng kani-kanilang atake. Ngunit hindi ito iniinda ng kanilang mga katawan. Dahil patuloy sila sa sabayan, suntukan kung suntukan, banatan kung banatan. At kapwa ayaw magpatalo ng dalawa sa kanilang labanan dahil kapwa sila hindi nagpapaawat sa kanilang bakbakan. Hanggang muli nag-close up to close up ang dalawa at kapwa umatras upang dumistansya. Ngunit kapwa rin silang umabante ng sobrang bilis para umatake. At sa muling pagkakataon, muli na naman silang nagsalpukan ng sobrang lakas. Kaya muling nayanig ang kanilang kapaligiran. At sabi nga ng Brion sa kanyang isipan na hindi daw biro ang kaharap niya ngayon at aminado daw siya na sobrang lakas nito. At buling naman ni Don Prix na sobrang saya daw niya habang kaharap niya ang bantang ito. Dahil sa totoo daw, ganito ang kanyang mga gustong kalaban. Yung mga nakikipagsabayan ng walang pakundangan at nakikipagbugbugan nang walang katapusan. Ito daw ang laban na labis na nagpapasaya sa kanya at sa kanyang buong katawan. Kaya habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa, patuloy na nagagalak ang ating bidang hunter sa berdugong banta. At sana nga daw wala nang hanggan ang bakbakang ito. Ngunit ang kanilang labanan umabot na sa sukdulan. At merong mananalo at merong matatalo. Hanggang sa kanilang huling salpukan nagkaalaman na ang dalawa. Ngunit tatakpan nito ng makapal na usok at talikabok dahil sa kanilang huling sabayan. At sa unting-unting pagkawala nito, makakaninag na ang nakabagsak at nanatiling nakatayo. At ang nanalo ay walang iba kundi ang alamat naman na lakbay na si Don Prix. Ngunit sa kabila nun, may malay pa ang Brion at pilit itong bumabangon. Ngumiti si Don Prix sa kanya nang may kagalakan at inabot niya dito ang kanyang kamay bilang respeto sa kanyang kalaban. Kaya nagulat ang berdugong banta dahil ang kalakaran sa Dark Continent. Kung ikaw ang natalo, ikaw ang mamamatay. At tatapusin ka ng nilalang na tumalo sa'yo. Ngunit hindi ganon ang ginawa ng hunter. Bagkos, nakunin ang buhay ng banta. Respeto ang binigay niya rito. At sabi niya sa Brion, "Malabis ako nagsaya sa laban nating dalawa. Sana'y maulit pa ito sa muling pagkakataon." At ang banta, gulat na gulat sa kanyang narinig. At sa mga katagang,
binitawan ni Don Prix. Dahil sa mga sinabi nito, parang sinasabi lang ni Don na hindi naman kailangan pumatay kung ikaw ang nanalo sa laban. Na ang mahalaga ay yung parehas kayong nagsaya at nagalak sa ginawa niyong bakbakan. Hanggang nagtanong ang banta sa counter at sabi niya na hindi mo ba ako tatapusin? Ako ang natalo sa laban at tanggap ko na ang aking kamatayan. Pero sagot nga lang ng ating bida na hindi naman basihan sa nanalo at natalo kung sino na ang may karapatang mabuhay sa ating dalawa. Mahina o malakas, mataas o mababa, talo o panalo, pare-parehas lang tayo may karapatang mabuhay sa ating mga mundong ginagalawan. Naling nagulat at napahanga ang banta sa mga binitawang kataga ng manlalakbay. At dahil dito, nakuha ni Don Prix ang respeto ng Plant Brion. At labis itong humanga sa kanya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ang lahat ng Brion nagising dyan para puksain ang lapastangang nilalang na pumasok sa kanilang teritoryo. At si Don Prix naman napatingin sa kanilang lahat. At dyan na nga nagtapos ang video ito. At antay-antay na lang mga idol sa mga susunod pang kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, sana huwag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!